Pangag nando sa Malacanang. Oy BBM, pasensya ka na. Magkababayan kami ng iyong ina, pero sabihin ko sa iyo, kung noon sumusuporta kami, pero ngayon hindi na. Kahit kay Trillanes, para sa akin, kung may parusang kamatayan, dapat yan maparusahan ng kamatayan. Kasi parte yan ng pagtatraidor. Yung ipagkanulo mo ang isang mamamayang Pilipino sa ibang dayuhang hukuman ay isang pagtataksilan, isang pagtatraidor. Nawawalan na sila ng integridad sa kanilang mga sarili. Kasi ang gusto nila, yung pag nagkasala, litisin sa ibang bansa ang isang Pilipino. So ang nangyayari ngayon, yung estratehiya na yan ay isang klase ng ideolohiyang makakaliwa na sinasang-ayunan ng mga elitista. Kaya ginugulo tayo para mapang-alipin ang kanilang masusundan dito, ang kanilang magagawa dito sa Pilipinas. Na yung mga ordinaryo o mga simpleng mamamayan, ang siyang pahihirapan nila na ginigipit, inaalipusta kapag nagsasaad ka o nagpapakita ka ng isang makabayang pananalita na pagsuporta sa bansa. Sasabihin sa iyo nitong mga ideolohiyang makakaliwa na bobo, tanga, bangag o whatsoever. Ang bangag nando sa Malacanang. Oy BBM, pasensya ka na. Magkababayan kami ng iyong ina, pero sabihin ko sa iyo, kung noon sumusuporta kami, pero ngayon hindi na. Kahit noon 1981 nagkaroon na ako ng isang makatanungan sa aking isipan na bakit ang ama mo ay tinutuligsa at mayroong sumasang-ayon. Sabi natin ang totoo, dahil sa kapangyarihan na gusto nyo kayo ang makinabang, hindi ang mamamayan. Ang gusto nyo, manatili kayo sa kapangyarihan na inaalipin nyo ang sambayanan. Ipinakikita ninyo doon sa mga aliado ninyo na kayo ay siyang dapat na paniwalaan, hindi ang mamamayan. Naupo ka sa isang kapangyarihang bilang Pangulo dahil ibinoto ka ng taong bayan, dahil kay VP Inday Sara Duterte. At yan ay hindi mo maaalis yan sa kaisipan ng mamamayang Pilipino. Kaya yung mga makakaliwa na may ideolohiyang pansarili na kapag nagkasala ay hinuhusgahan kaagad at hindi dumadaan sa tamang proseso, yan ay estilo ng mga teroristang grupo. O mga party list, Akbayan, Kabataan, Gabriela, anong ginagawa ninyo sa kabataan? Ginagawa ninyong alipin sa paniniwala na para sila ay inyong makuha ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng manipulasyon na para makurap ang kanilang kaisipan. So, ang panawagan ko lang, kung dapat litisin ang nagkasala dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. ICC is not the state, it is international court. Mayroon tayong judiciary system sa bansa na to. Mayroon tayong Korte Suprema. At ang nagkasala, dito sinasala, binubusisi at inuuri at nililitis. Hindi sa ibang bansa. Tungkol sa impeachment, mayroon na namang teknikalidad ang impeachment process. Tandaan ninyo, February 2, February 4, February 5, wala pang 1 year ban. Nagsumiti na ng articles of impeachment. So, isang paglabag yan. Pangalawa, sa bilangan, to convene o not to convene, maari yung tatlo pa na magiging kasama do sa 13
it is means na maaring not to convene. Kasi mas mahalagang unahin ang flood control. Ang flood control ay mahalaga dahil ito ay kaban ng yaman na ninanakaw lamang ng mga magagaling ng mga mathematician, ng mga politiko ng kanya-kanyang distrito. So mga kababayan, wag sana tayong maging kulambo o wag sana tayong maging ulap ang isipan. Maging malinaw ang ating isipan sa mga nangyayari. Nakikita nyo yung klase ng pang-aalipin, pang-aalipusta nitong mga iilang elitista at ng kasamang mga makakaliwang grupo at ng katulad na rin, kasama rin dyan ang iba pang mga kaparian at obispo sa Katoliko. So, isang grupo ito na lumilikha ng hierarchy colonial status era. So ito yung hagdanan na kapag ikaw ay ordinaryo at simpleng mamamayan ay kaya kanilang alipinin, alipustahin dahil sila ay nasa tugatog ng kapangyarihan. So hindi yan namin sinasang-ayunan, bagkus tinututulan yung sistema ng pang-aalipin at pang-aalipusta sa kapwa Pilipino. Marami ang mga sumusuporta lalo na sa parte ng Mindanao at Kabisayaan na manawagan na itigil ang impeachment na ito. Sa halip, pagkukulan ang flood control project scam na ipinagmamalaki ng administrasyon na to. Bakit walang nakulong? May ICI pero walang nakulong. Naasaan ang ombudsman na sa halip na siya ang mag-iimbestiga, siya pa ang nagkakaso. Mr. Rimulya, nakalimutan mo ang trabaho mo. Hindi trabaho ng ombudsman ang magkaso. Ang trabaho mo mag-imbestiga sa mga tiwalit at mga mandarambong na opisyalis ng bansang ito. So, suportahan nyo ang rally na to dahil ito ay para sa lahat. Ito ay para sa ating kasarinlan na tayo ay mayroong sariling hukuman sa bansang ito at hindi sa hukuman ng banyaga. Ang ICC is not part of our judiciary system. So, kung ano man yung pinaglalaban nyo tungkol sa RA 9851, basahin yung maigi. Ang ibig sabihin ng RA 9851 ay pagpuksa o paglipol sa tao o sa mga tao na sistematiko. Hindi pwedeng mai-apply o maikaso yan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At sinasabi rin doon sa 9851 na ang nagkasala nililitis mismo sa kanyang bansa, hindi sa ibang bansa. So maliwanag ang sinasabi, pero yung ibang mga media outlet o yung ibang mga nagtatali-talinuhan, binabaliktad yung pagpapaliwanag. So dapat maging malabo ang inyong pananaw, mas lalo kayong malalabuan. Kung maging maliwanag inyong pananaw, mas mainam. Kasi makakahanap kayo ng solusyon na para ito ay busisiin ninyo. Dahil kung hindi, magiging alipin at maaalipusta ang ating mga karapatan bawat isang mamayang Pilipino, lalo na ang mga ordinaryo at simpleng mamamayan. So ito lang ang aking panawagan. Basahin yung maigi ang RA 9851. Ang bawat isa doon ay mayroong kahulugan na hindi sinasabi na ang isang nagkasala ay dapat litisin sa ibang bansa. Sir, may question lang ako, sir. Okay, sir. Isa lang. Sir, any opinion doon na pumirma po si Kamanggagawa Party List, yes to impeach BP Sara? Anong opinion po ninyo? Para sa akin, karapatan niya yon bilang isang congressman. No? Kasi maaring sa isipan niya, gusto niyang malaman kung saan patungo yung impeachment. Pero sa aking nakikita rin sa kanya na yung kanyang eagerness na matuloy ang impeachment na to
ay taliwas ito sa kanyang hindi pagkakaunawa do sa Committee on Justice na mayroong political diversity. Oo, sinabi yan ng ating Vice Presidente na yung bloodbath. Pero ang problema, paano ka nga harap sa isang komite na isang aligasyon pero ginagawa ng isang akusasyon o conviction. Yung conviction at akusasyon nila, wala silang mailatag na tunay na ebidensya at tamang testigo para magawa itong isang article of impeachment. All of them are making allegation or fabricated evidences and testimonies ng mga testigo. So, para sa akin, yung sinabi ni Kamanggawa Representative Eli San Fernando, bahagi yun ng kanyang pagbibigay lamang ng opinion o yung pagkarapatan niya na bumoto ng yes. Well, yun yung na gusto niyang makita o malaman dahil doon umiiral na yung proseso ng paglilitis, malalantad doon yung mga tama at mga kasinungalingan na fabricated ng mga kontra dito sa pagkandidato ng ating Vice Presidente. At yun ang magiging gusto nilang mangyari. Pero nga dahil nga masigit na dapat na i-prioritize ang flood control project scam na yan dahil marami ang mauungkat at marami ang malalaman ng taong bayan kung paano yung sistematikong sindikatong operasyon ng flood control project scam na yan. Yun lang ang masasabi ko. Isa pa, sir. Sige, sir. Susugan ko lang. Nagulat ba kayo na bumoto siya yes? Hindi. Hindi ko kinagugulat yung pagboto ni Kaeli San Fernando. Unang-una, matalas siyang magsalita, matalas din yung kanyang kaisipan. At yung ulitin ko, yung kanyang pagboto ay hindi ko kinagugulat yon. Sa iba siguro ikinagugulat yon dahil nga dapat panik. Pero sa kanya, hinihimay niya roon kung iiral yung impeachment. At ganun din naman ang ng ating panawagan ng ating Vice Presidente tungkol sa sinasabi niyang bloodbath. Diba? So, ibig sabihin nun, doon pa lang ay tagisan na ng katotohanan. At yung mga kasinungalingan ay malalantag ito sa taong bayan. Kaya, confident si Kaeli San Fernando na bumoto siya para malantad ang katotohanan. Para yung mga tiwali at mga corrupt officials ay mapangalanan, mabanggit, maging aral ito sa ating lipunan, lalo na at magkaroon ng amyenda ang ating mga batas na may butas. Kasi ang ating batas may butas talaga, marami. Hindi nga lang natin nakikita mga simpleng mamamayan dahil ang pinagkakaabalahan natin mostly yung mga drama na may drama ng mga buhay. Hindi tayo nakapokus doon sa suliraning bansa. Sir, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, sir, sangayon ba kayo sa ginawa ni Senator Bato na umalis sa custody ng Senate? Sang-ayon ako dyan. Bakit, sir? Wala pa namang kaso na naisampa. Unang-una, yung pangalawa, wala namang karapatan ang ICC na bumuli sa kanya kasi hindi naman estado ang ICC. Ang ICC ay walang kapulisan na para siya ay bumuli. So, kailangan nila yung red notice pagmula sa Interpol. Ang Interpol ay hindi bahagi ng ating soberenya. Nauutusan sila because sa international treaty yan. So, isang bahagi yan na ang isang tao na walang kaso at inaakusahang pilit o binabaliktad ang mga pangyayari, may karapatan si Senador, ang ating butihing Senador na si Ronald Bato de la Rosa,
na lumisan, umalis pansamantala upang magkaroon ng kapanatagan ang Senado. Upang ang bawat isa magawa yung tungkulin na nakaatang sa mga senador upang hindi tayo magkaroon ng tigtingan ng bawat isa. Isang matalinong hakbang yan, isang makarunong hakbang yung ginawa ng ating butihing Senador Bato de la Rosa. Anong masasabi mo dun sa mga pagsisinungaling ni Director Matibag ng NBI, sir? Na kahit na marami ng video nagsisilabasan na talagang merong NBI na pumasok dito sa Senate ay kanyang pinipilit na wala daw pong NBI na inuutos niya na pumasok sa Senate. Para sa akin yung pagsisinungaling ngayon ay parte ng pagtataksil sa isang mandato. Kung ang totoo ay pinasisinungalingan para maging maganda lamang ito sa paningin o sa pakikinig ng iba, ito ay pagtataksil. Hindi dapat pinagtataksilan o pinagtatakpan ang anumang katiwalian. Dahil ito ay dapat siya ay isang non-partisan. Neutral siya, kung alin ang tama, doon siya. At ang isang tulad niya, nasa ganyang sektor o nasa institusyon na yan, may integridad ang humahawak ng isang NBI na direktor. Integridad, hindi prinsipyo. Kasi magkaiba ang integridad sa prinsipyo. Although parehas yan paninindigan. Pero yung paniniwala niya, mali o tama yan, paninindigan niya. Kasi prinsipyo yung pinaiiral niya. Pero yung klase ng integridad ay dumadako yan, pumupuntriya yan sa makatotohanan, sa totoong sitwasyon na nangyayari. Kaya para sa akin, isang pagtataksil yan na ginagawa niya. Yung pagtatakpan niya ang katotohanan, isang pagtataksil yan. Bakit? Kung sinasabing pagtataksil, nasa puder siya ng pamahalaan. Yan ay mandato na kapag ikaw ay nagsisinungaling, isang pagtataksil yan. Anong gusto mong, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, sir, anong gusto mong mangyari kay Trillanes gayong sinasabi ng iba ay siya daw po ang nagdudulot o nagkukos ng kaguluhan sa bansa natin? Kay Trillanes, para sa akin, kung may parusang kamatayan, dapat yan maparusahan ng kamatayan. Kasi parte yan ng pagtatraidor. Yung ipagkanulo mo ang isang mamamayang Pilipino sa ibang dayuhang hukuman ay isang pagtataksil yan. Isang pagtatraidor. Dangan nga lang wala tayo sa panahon ng wartime. Pero pwedeng maparusahan yan sa ganitong klase ng pagtatraidor ay pwedeng maparusahan yan ng reclusion perpetua. Na mababasa nyo rin yan yung pagtatraidor, pwede nyo ma-research yan. So nararapat lang na bitayin, sir Trillanes, sir? Kung mayroon tayong death penalty, sang-ayon ako dyan. Dapat bitayin ang katulad niyang mapanggulo, pinagkakanulo niya yung mga tao na mayroon naman tayong hukuman. So dapat yan bitayin. Sang-ayon ako dyan. Trillanes, total ikaw naman ang gumagawa ng destabilisasyon sa bansang ito. Sana mapag-isip-isip mo na ang pera kapag nahawakan yan, nawawala. Pero ang karangalan o integridad ng isang tao, kahit na nakabaong ka na sa lupa, naaalala yan. Huwag mong gawing sandata ang recognition o yung salapi dahil pag ikaw ay nawala sa mundong ibabaw na to, ang iyong mga nilalang o yung mga anak mo, magulang mo, ang siyang magsasuffer ng pagpupuri o yung pagkilala sa iyong kamag-anakan. Gusto mo ba na sinasabihan na isang taksil ang isang tulad mo o ang mga Trillanes ay isang taksil na ipinagkakanulo o hudas ng bansang ito? Mr. Trillanes, sana mapag-isip mo po na hindi tama ang maging hudas sa bansang ito. Pagkos, kung totoo para ka sa good governance, gawin nyo po ng maayos. Para sa ganon, maging po tayo
ang bansang ito mawala yung kaguluhan dahil ikaw rin po isa sa pasimuno ng kaguluhan. Salamat po, Mr. Trillanes.